Pagbabago sa pagkakaroon ng pamilya ng mga Pilipino, ating pag-uusapan kasama si Mylene Mirasol Kiray, ang Acting Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Miss Mylene, welcome back. Magandang umaga. Magandang umaga. Masayang pamilya at komunidad sa inyong dalawa. Asek, Ninya, nice to see you again. She's my classmate, sir. Wow. Yeah, in college sa UP. Yes. Talagang Sort of a pinanindigan niya. reunion ito. Yes, Oo. I'm always, magka-partner pa kami sa isang project dati. Magaling yan nung college. So, dinirect magaling yung yan, music diba? video. Siya yung director, ako yung talent. Wow, ang galing. O, diba? Ngayon, ini-interview na kita. So, I'm very proud of you, Miss Mai. At very exciting pag siya ang kausap. Maraming bago Galing. tayong malalaman mula sa kanilang departamento, no? Kaya ito nga, base po sa inyong pag-aaral, ano po sa ngayon ang marrying at fertility behavior ng mga Pilipino at ano sa tingin mo ang dahilan nito? Okay, so during the pandemic, we were expecting na mag-shoot up yung births, no? Because people were at home. So, ibig sabihin, mas maraming chances to have sex, no? So, but we were surprised na instead of it going up, no, it went down. But when the restrictions were lifted, biglang nag-go up. So, 1.5, 1.3, and then 1.4, no? And then, according to our research, it's surprising na the pandemic was not top of mind for the people of the Philippines. Actually, more economic talagang naging concern pala nila at that time. Talaga? Yes. Hindi yung feeling mo mahahawa ka or you're scared to die, di ba? That was what we thought, It was actually secondary. The first concern talaga pala was economic, the lack of employment, opportunities, and then economic shock that the pandemic has wrought, no, during that time. So ito ay isang qualitative study commissioned by the Commission on Population and Development by the Philippine Statistical Research Institute. So yon, nakita natin yan. Miss Mylene, base sa naging trend sa mga nakalipas na taon, gaano po kalaki ang naging pagbabago sa mga registered live births dito po sa ating bansa? Ayun po, from 1.5 in 2020, naging 1.3 in 2021, and then naging 1.4 in 2022, according to the Civil Registration and Vital Statistics. Ano bang level, Miss Mylene, yung para sabihin natin na talagang yung tinatawag na equal, yung, di ba dati 1.5, yung ba yung number 2? Million. In millions 1.5 po million. yun, in absolute Okay. number. Pero actually, ang ating population growth rate, decreasing po siya. No, but we have the concept of population momentum. So, if you are driving at a fast rate, and then you put a brake, di ba, hindi naman magsa-stop yung kotse agad-agad or yung sasakyan. So, ganun din sa population, even if bumaba, no, yung ating population growth rate, pero nanganganak yung mga bata na nasa ilalim ng pyramid natin in the population. So, nag-a-add pa din in absolute number. But they were actually... Napaka-scientific naman nga. Paki-explain mo pa nga further. Ganon. Ano ibig mo sabihin, ng mga tao ngayon, okay, nung pandemic, iniisip ko, di ba, Sir Asek, na pag pandemic, ang mga tao nasa bahay. So, akala ko, I mean, parang common sense, isipin mo, maraming mabubuntis. Yes, kasi nakikipag-sex sila dahil mas marami silang time together. Dahil nakulong yung ka sa partners, bahay. nakulong sa bahay. But, contrary to what we were expecting, actually, bumaba. Siguro dahil intensified yung promotion of family planning during that time. And then, people were at home and maybe, anecdotal data, nag-aaway po sila. So, hindi po sila nakakapag-sex, siguro. Ganun ba yun, sir? Natawa kami ni Asek Arnel. Nagugulat ako doon. Kasi ang alam ko rin, mas marami na rin sa mga kababaihan ngayon ang late na nag-engage din into yung serious relationship and entering into marriage. Yeah. Tama po kayo dyan, Asek. Actually, yung bagong released lang na nuptiality data ng Philippine Statistics Authority, the marriages were going down, yung trend. Talaga. Tapos buti, after the pandemic, biglang nag-up. Pero parang ang nakikita natin sa data is, ang uso pala talaga, live-in arrangements. And these are young people, those below age 30. Ang nakikipag-live-in. Mas maraming Based on this nakikipag-live-in ngayon. Nakulagot sila sa nanay ko. Di ba, sir? Anong nangyari? Bakit ganon? Parang, mas okay na ngayon
Kasi dati, kailangan, di ba, no sex before marriage, you have to get married. Yeah, I think Ngayon? yung changing values din. Actually, yung study namin, the one that I was mentioning about, yung mga Filipino couples also prefer pets, yung mga younger, than having a child. Actually, marami akong kilalang ganyan. So, Yes. imbis na magkaanak sila, may anak silang mga pets. Pets. Oo, and masaya sila and kontento. Pero mahal din mag-maintain ng pets. Actually, di ba? parang kasing mahal po yata Yes. nang meron kang In fact, anak. meron akong anecdote dyan. Ako ano? gustong magkaroon ng pet ng anak ko, sir. Pero sabi ko, ayoko, di magiging 4 na yung anak ko. 3 na kayo. Ayoko nang dagdagan ng isa pang anak. True, Dahil, may vitamins, may maintenance. At saka, di ba, aayusin mo, lilinisin mo, everything. So, kailangan pag-isipan mabuti ang pagkakaroon ng pet. So, ang sinasabi mo ngayon, yung birth rate. Ang average, let's say, sa isang mag-asawa, ilan lang yung anak ngayon? So sa ngayon, less than na siya, replacement level. Di ba in the population, masasabi natin na kailangan yung nanay at tatay ma-replace sa population. Pero ngayon, ang mga Less. Pilipino, less than yung nanay at tatay ang nire-replace sa population. Kasi bumababa So, po isa talaga. lang. You mean, are you saying isa lang yung Yung anak average nila? total fertility rate ng mga Filipino Oo. at this time, 1.9. So it's less than 2. Less than 2. So it's Oo. isa, wala Isa namang lang 0.9 na anak. Yeah. Yes. Oo. Talaga. So, Oo. para na tayong China, yung one-child policy. One child policy. Lalo na sa NCR, it's more pronounced kasi 1.2. Ibig sabihin Mas talagang mababa. isa lang. Opo, mas mababa pa than the national average, ang Why? National Capital Region. I think because itong NCR, since it's urbanized, so maraming economic opportunities, nagtatrabaho yung mga couples. No? So they just prefer na isa lang ang anak nila. And then, ang source talaga ng population growth rate sa National Capital Region is actually migration. Kasi since maraming economic opportunities, people from all over are flocking to NCR. So ang source ng population growth rate niya is migration, not births or natural increase, which is births and deaths in the population. Hindi ba tayo nagwo-worry na bumababa yung ating birth rate and eventually, economically speaking, magkakaroon ito ng issue sa atin? Actually, ASEC, no, it's an opportunity for us na yung working age po, mas marami sa population. What does that mean? Ibig sabihin, pag may working age, 15 to 64, no, mas marami po yung magsusupport sa dependent population natin, which are the 0 to 14 and then the The 65 senior. and over. Yes po. But, ang tanong, ang mga working age ba, are they employed? Are they educated? No? Are they healthy enough to support these dependents? So yun. So hindi po tayo kailangan mag-worry, although 5% na sa ngayon ng population ng Philippines are older persons. Mas mara... So, pero mas marami pa rin naman yung working age, which is Dumami lang 63.9%. Tumami lang sila. Actually, by standard ng United Nations, 7% ang standard for a country to be considered an aging population. Malapit na 2% 5%, na lang. yes. Actually, sa region nyo, sa region 1. Sa region 1 it's sa Ilocos. actually an aging population. Sa amin? Yes! At kasi feeling ko lang sa Ilocos, matagal ang buhay ng aming mga lolo at lola. They live like 90s. The oldest living weaver is 99 years old and she still weaves, si Magdalena Gamayo sa really? Pinili, Ilocos Norte. Di So, ba yung yan. mga matatanda namin? I think also, I don't know, maybe it's also what we eat. The Ilocanos I think eat so. a lot of vegetables. Your lifestyle, actually. Vegetable eater sa mga Ilocanos. Oo, bilang taga-agriculture Diba, sir? aspect. Tama ba? Kayo yung Tama po pinakbet, ba? masarap. Ayun, oo. Yun po bang highest producer ng gulay? Miss Mylene, kumusta naman po ang pagtugon ng ating mga kababayan sa paggamit ng contraceptives sa ngayon? Ayun, so ngayon po, according to the study, no, the most popular methods are pills, injectables, and implants. No? So tumataas din naman po yung family planning method use, no, sa Philippines. It's just that kailangan ma-ensure natin na modern family planning method ang kanilang ginagawa. Hindi po untraditional, which is withdrawal or rhythm or calendar. Hindi niya nire-recommend yun. Hindi po. We are recommending modern para talagang proof. May proof ka na mapoprotect ka talaga. So pills, no, which is everyday kailangan mong inumin. And then injectables every 3 months kailangan mo magpa-inject. And then implant every 2 years papalitan mo yung nandito
sa army. Ano po yung pinaka-popular doon sa Yes. family planning Pills method? po. Pills talaga. Pills pa Acid. rin. Pills Yung pa iba din. ayaw po nila kasi may side effects. Merong mga merong babae na hormonal hindi changes. hiyang. Oo. So, we are recommending talaga sana na long-acting permanent method. Pero it's up to the woman and the men kung ano yung gusto nila, which is hiyang for them and what they prefer. Oo. Alright. So ano naman ang rekomendasyon ng inyong komisyon para sa post-pandemic interventions para ma-address ang kasulukuyang fertility situation ng ating bansa? Is it a good thing or a bad thing? I mean, what is your assessment? Parang pag iniisip ko, we are 100. How many are we? 109 million Filipinos 109 according to the million. 2020 census ng Oo. PSA. So hindi ba dati ang sinasabi, overpopulation? O ngayon na yan, nakuha nyo na yung gusto nyo, kumonti na, kung isa na lang anak nila. Hindi ba mabuti yan? Actually, mabuti siya, pero kailangan, may mga areas pa kasi sa country natin na regions na pataas pa rin ang fertility. Katulad sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, it's 3. Average of 3 pa rin yung pinapanganak. So, ang prescription namin from the Commission on Population and Development is that family planning pa rin. The importance of planning when, where, how many ang gusto mong maging anak para makamit mo yung aspirations mo as a family. So, family planning pa rin works. Yun pa din yung prescription namin. No? Para maunlad yung buhay mo sa iyong palagay. No? What would really contribute to your quality of life. Yun pa din naman ang aming sinusulong. Doon sa mga areas naman, no, na bumababa yung fertility, family planning pa rin. No, kasi baka naman gusto niyo i-consider, no, lalo na kung kaya niyo naman to add to the population para mag-contribute doon, no, sa working age population na healthy, educated and employed. Makakatulong sa ating ekonomiya. And makakatulong, tama po kayo, Asik, makakatulong sa ating ekonomiya. Kasi demographic dividend pa rin naman ang ating end goal, which is mas maraming working age population, 15 to 64, na nag-support ng dependent population, 0 to 14 and 65 and over. Ma'am Mylene, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Ayun, so maraming salamat sa inyo, no, for shining the spotlight on this issue. No, we are really privileged na puput forth po natin yung advocacy natin for family planning. So yun pa rin naman ang aming sinusulong mga Pilipino, mag-family planning pa rin tayo ayon po sa inyong hiyang, no, preference nyo, kung kailan nyo gustong magkaroon ng anak, ilan ng anak, ano ang spacing ng anak na gusto nyo. So yun po yung paalala ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad, no. Family planning still works. So yun pa rin ang prescription natin. Good. Yeah, that's great to know. What if we, some of our kababayan, yung mga nanonood ngayon na gusto nilang humingi, libre pa ba yan? Yung mga Ayan, oo, ganyan? oo. Libre pa rin Methods. ang family planning methods sa Like ating libre mga yung health pills, center. libre yung- Yes, pwede po kayong pumunta sa health center. Contrary to what everyone knows, no, it's actually free. Ang pills, ang injectable, may mga areas at rural health units and health centers na nagbibigay ng implant. No, may mga hospitals na at local government units nagpo-provide ng implant at vasectomy. No, Ay, kasi dapat yung vasectomy rin tutukan nyo. May lang sa involvement babae. ito. Oo. Kung pwede lang po, pwede sa lalaki rin. Oo nga, Hindi lang yung eh. burden na sa babae. Tama Ano ka dyan, masasabi nyo Ninya. sa ASEC? Open ako dyan. Mas maganda yun kasi yung lalaki kasi they can engage into several, di ba? Yung babae. Pag, Sila ang pag culprit. buntis siya one time. Yes po, tama po kayo dyan. At saka, kayo naman mga lalaki, kasi yung babae naman yung mga nanganganak. So kayo naman, tulong naman tayo. Tama. Diba? Katropa tayo. May program tayo dyan on male involvement din. Diba? So, ini-encourage din namin na magpa-vasectomy yung mga Pilipinong lalaki para kayo naman, mga katropa. Yeah, katatapos lang ng Women's Month, di ba? Oo. Para sa mga kababaihan. So, maraming salamat sa iyong oras, Mylene Mirasol Kiray, ang Acting Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Maraming salamat. Maraming salamat.